Sa gitna ng mga espekulasyon ng pagbuhos ng dayuhang pondo sa eleksyon, itinuro ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang mga makakaliwang grupo at hindi ang mga kandidato sa halalan na siyang tunay na tinutustusan ng mga banyagang pondo. Si Jane Cudnita sa balita. Sa gitna ng pagtalakay sa Senado sa panukalang batas na tumutukoy sa Philippine Maritime and Admiralty Zones, lumutang din ang sensitibong issue ng dayuhang pagpopondo sa mga kandidato ngayong halalan. Sa naturang pagdinig, tinanong ni Senator J.V. Ejercito ang Commission on Elections o COMELEC kung maaari bang madiskwalipika ang mga kandidatong tumatanggap ng pinansyal na suporta mula sa foreign sources. Binanggit ni Ejercito ang mga ulat hinggil sa mga kandidatong umano'y sinusuportahan ng pamahalaan ng China. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, malinaw sa Omnibus Election Code na maaaring madiskwalipika ang sino mang kandidatong tatanggap ng pera mula sa mga dayuhang institusyon o maging sa mga Pilipinong tinalikuran na ang kanilang citizenship. Kaugnay nito, nagbigay ng pahayag si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ukol sa usapin ng banyagang pondo at kung sino ang mga totoong tumatanggap nito. Hindi ako naniniwala na may mga dayuhan na magpopondo sa mga kandidato. Wala naman silang mapapala doon. Maliban na lang, ang alam kong pinopondo, ano yung mga nasa kaliwa, mga leftist, mga komunista, yun. Ang dayuhan ang nagpopondo ron. Dagdag pa ni Panelo, sa halos 6 na taon niyang paninilbihan sa Malacanang, wala siyang nabalitaang kandidato na direktang pinopondohan ng ibang bansa, partikular na ng bansang China. Wala akong narinig na nagbigay ito ng pondo doon sa mga kandidato. Ang naririnig ko, nakikita ko sa kanila, nagbibigay sila ng mga ayuda. Sumasama sila gaya ng yung mga joint venture nila Pastor Kibuloy sa kanyang ambassador ng China. Diba? Yes. Kakaroon sila ng proyekto, nagbibigay ng mga medisina, pagkain, kung ano pang bagay. Yun ang mga nakikita ko. Yun walang eleksyon. Hindi naman eleksyon yun. Pero yung sasabihin mo na popondohan nila sa kandidato, makukuha nila doon. Gayunpaman, gate ni Panelo, kung mapapatunayang may kandidatong tumanggap o tumatanggap ng pondo mula sa foreign sources, ay dapat anya itong imbestigahang maigi at dapat na idiskwalipika. Dapat, kung talagang meron nga, i-disqualify natin dahil bakit ka tatanggap ng pera ng dayuhan? Kasi you're putting yourself at risk. Dahil may utang na loob ka doon, baka may kung ano ipakiusap sa'yo, mapipwersa kang gawin. Kaya dapat talaga hindi tumanggap. Sa gitna ng mga isyong ito, muling iginiit ni Panelo ang kahalagahan ng integridad at pagiging tapat ng bawat kandidatong nais magsilbi sa taong bayan, lalo na sa panahon ng halalan. Ito si Jane Cudnita, inyong citizen correspondent tagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.